Pakinggan din natin yung manifestation ng ibang mga senador patungkol dito sa request na ito ni Cayetano. Habang ako'y nag-aaral sa PMA, yung aking tatay ay nilapitan ng mga NPA. At siya ay hinimok na ako ay pahintuin sa PMA para sumali sa NPA. Hindi sumunod ang aking tatay sa kagustuhan ng NPA. Instead, nagpadala sa akin ng telegrama yung aking tatay from Batu, Santa Cruz, Davao del Sur, telegrama, nakarating sa PMA Port del Pilar, Baguio City. Ang laman ng kanyang telegrama ay nakasaad doon, huwag kang mag-resign sa PMA. Bahala na kung ako'y patayin ng NPA kasi ikaw lang ang pag-asa ng iyong mga kapatid na makapag-aral. So hindi ako nag-resign, nagalit ang NPA, hinanting ang aking tatay. Nung araw na patayin na sana ang aking tatay ng mga NPA, napansin ng aking kapatid na babae na 12 years old, na palapit na yung mga armado sa aking tatay. Habang ang aking tatay ay nagmamaniho ng tricycle, papunta sa amin, mag-parking, palapit na yung mga NPA para tirahin na siya, naglupasay yung aking kapatid na babae dahil alam niya na may mangyari sa tatay namin. Napansin ng tatay ko, kaya sumibat ang aking tatay. Kinabukasan, buong pamilya sumakay ng barko doon sa Davao Pier. Sumakay ng barko, pumuntang Manila. Ang suot-suot lang. Yung damit lang na suot nila, wala silang nadalang gamit. Pagdating dito sa Manila, sila'y nakitira dyan sa squatters area sa may barangay Butukan, Project 2, Quezon City. Sa likuran lang ng Quezon City Police District. Pagkatapos, kami lumipat na doon sa squatters area pa rin, sa may Batasan, Quezon City. Noong ako'y graduate ng PMA, assign ako sa Davao at nagkataon na yung aking tatay ay nagkasakit. Nung siya nanghihina na, ang pakiusap niya, Dong, pwede ba akong makauwi ng Davao kasi gusto kong lumanghap ng preskong hangin sa Mount Apo at kumain ng kinilaw na isda at uminom ng tuba. Bago man lang ako mamatay, pauwiin mo ako ng Davao. Sabi ko, Tay, hindi ka pwedeng umuwi dahil hanggang ngayon hinahanting ka pa ng NPA sa galit niya sa iyo. At kung uuwi ka, hindi kita mabantayan dahil busy ako na sa bundok ako ng Surigao, bundok ng Davao, nag-ooperate ako, naghahanap ng NPA. Ang trabaho ko, hindi kita maalagaan, hindi kita mabantayan. Namatay siya na hindi nakauwi ng Davao. Inuwi namin siya na bangkay na sa Davao. Napakalaki na pagsisisi ko. Sabi ko sana, nakauwi man lang siyang buhay. Ngayon, Mr. President, alam ko, kahit na wala akong direktang komunikasyon kay Pangulong Duterte, alam ko, deep inside my heart, bilang aking pangalawang ama, si Pangulong Duterte, alam ko deep inside my heart na the same message ang gusto niyang iparating sa akin. Bato, pauwiin mo na ako sa Davao para makakain ako ng munggo. Makakain ako ng inuunan na isda. Kaya, pag aking pakiusap ngayon sa ating mga kasamahan sa bulwagang ito, na sana, hindi pa huli ang lahat. Hindi pa huli ang lahat na sana tayo magkakaisa. Kung mabigat man sa kalooban ninyo, ako'y nakikiusap. Na sana, isang tabi muna natin ang politika at ating paghariin sa ating puso ang ating pagiging Pilipino. Na kung saan nakaukit sa ating kultura at sa ating tradisyon ang pagmamahal, pagrespeto, pag-aruga sa mga matatanda, sa may mga sakit, at sa mga mahihina. Yan po ngayon si Pangulong Duterte. He is old, he is sick, and he is very weak. Very weak na hindi na siya makatayo. Hirap na siya makatayo ngayon.
Kaya ako pinakiusap sa inyo na sana bago huli ang lahat, alam ko suntok sa buwan itong ating pinapasa na resolution, Mr. President. ICC is beyond our control. Pero at least nakikiusap man lang tayo. Bago man lang pumanaw si Pangulong Duterte, bago man lang siya mamatay, sana maramdaman niya na somehow merong isang sangay o isang sanga ng gobyerno, partikular ang Senado, na nag-iisip na siya ay sana makauwi at mailagay sa house arrest. Yan, napakaganda rin. Alam nyo, kahapon, we were actually invited in the Senate to attend this plenary session dahil nga i-raise na nila at naka-schedule na ma-take up itong resolution, itong resolution na ito. Kaya lang, di tayo nakapunta gawa ng, alam nyo na, syempre, ano naman yan, baka mamaya pagpunta natin dyan, di tayo pauwiin. Oo, gigil na gigil pa na may mga tulpo sa atin. Okay, contempt tayo dyan eh, kahit hindi naman nag-hearing eh. Hindi, pero, I was doing doing cardio when I'm listening to yung mga manifestations na ito. Talagang sapul na sapul ako. Almost teary-eyed ako kasi ang Pangulong Duterte, wala siyang ginawa na hindi para sa nakakaraming Pilipino eh. Tinan ninyo, wala nga siyang kaso sa Pilipinas eh. Yung sinasabi nilang libo-libo na pinatay, ICC na mismo ang nagsabi na 40 lang yung murders na meron silang record at involved doon sa kaso. 40 lang. Tapos libo-libo yung sinasabi nitong mga peking human rights advocate. Saan galing yun? Hanggang ngayon, yun pa rin yung pinalalabas nila kasi nga mga komunista yan. Pag yung mga komunista ganyan, paulit-ulit lang nila nasasabihin kahit naman hindi totoo. Paulit-ulit dahil propaganda nga eh. Ganyan ang mga komunista. So, talagang unfair. At para sa isang tao na nagmahal sa Pilipinas, ginugol ang kanyang buhay sa pagmamahal sa bayang Pilipinas, bigyan naman natin siya ng proper na pagtrato. Hindi naman niya hinihingi, pero deserve niya yun eh. Kung matatandaan niyo, si Gloria Arroyo kinulong sa ospital. Si Erap ikinulong din sa, hindi naman siya nakakulong sa walang access yung pamilya niya. Si Leila de Lima, dapat nakakulong yan sa normal na correctional pero nasa detention facility ng krami, di ba? So, nagbibigay tayo ng kortesiya sa mga taong ito dahil hindi naman sila normal na tao. Sila ay naging part ng history natin dahil sila ay mga hinalal ng taong bayan. Sila ay kahit na ano pa sabihin natin, meron talagang VIP treatment sa ganitong mga klase ng mga tao. Yung mga ikinakaso naman, yung mga sinasabi naman nila na hinagpis ng mga biktima, tanga pala kayo eh. Yung mga biktima na sinasabi nyo, wala naman doon sa nagkakaso sa ICC. 3 counts lang eh. Ng 3 counts of crime against humanity, murder. Lang yata yung ikinakaso sa kanya doon eh. Tapos may mga number kung ilan. Mayroong 14. Oo, so ibig sabihin, at saka wala pang ang kaso, wala pang confirmation, presumption of innocence. Bakit kay Romualdez pwede yung presumption of innocence? Bakit kay Pangulong Duterte hindi pwede? Tapos, ito pa ang matindi, sasabihin nyo, kasi nga, chain of command and responsibility. Bakit kay Pangulong, Pangulong Duterte, kay Pangulong Duterte, hindi nag-a-apply yung command responsibility. Hindi ba? Kay Pangulong Duterte, command and responsibility gumagana, pero kay Romualdez tsaka kay Marcos hindi. Na yung mga corruption ngayon hindi pwedeng isisi kay Marcos kahit siya naman ang pumirma. Samantalang lahat ng namatay noong panahon ng war on drugs,
dahil deklarasyon ni Pangulong Duterte na labanan ng kasamaan ng droga, siyang nakakulong ngayon sa ICC. O, di ba it is also safe to say na itong si Bongbong Marcos ang pinuno ng mga kawatan sa Pilipinas dahil siya ang pumirma ng pinakakawatan na budget sa Pilipinas yung 2025 GAA, di ba? Oh, Diyos ko po. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan, banateros ang sigaw. Katotohanan ang laban. Sa harap